Hello, no? So ngayon, no, may inutos ang ating Panginoong Jesucristo, no, kung ano ba talaga ang dapat nating gawin upang tayo ay pagpalain. May isang mga bagay, no, na tayo ay pagpapalain. Ang mga pagpapala ng Panginoon, ito ay nakabis din kung paano tayo gumalaw, gumawa, kumilos. No? Ang mga pagpapala, matatamo natin yan kung tayo ay maglalakad dyan sa mga daan at mayroon tayo makikita. Napapansin nyo, kung pupunta ka sa isang city o isang lugar na maraming mga tao, syudad, mall, o tabi ng mga kalsada na maraming tao, makakapansin ka dyan ng mga pulubi. Marami kang makikita dyan ng mga pulubi, no, na humihingi ng mga barya o pagkain o damit o anuman. No? Yung mga tao na yan, ginagamit din yan ng Panginoon. Kung paano mo sila mapapansin, kung papansinin mo sila at bigyan mo sila sa kanilang pangangailangan, ang Diyos ay siyang gagantimpala sa iyo. Di ba? Makikita natin yan. Meron ako nakikita dito sa siyudad ng Cebu. No? Sa tabi, mayroong isang pulubi. No? Halos wala ng damit na kahiga doon sa harap ng fast food. No? Ayaw ko lang pangalanan. Kung basta sa harap ng fast food. Tapos sa bawat gilid niyan is may crossing yan eh. Tapos dito naman sa kabila, mayroong isang pariner or Amerikano, no, na nanghihingi ng tulong. Hihingi siya ng tulong. Kasi nga, niloko daw siya ng Pinay na kamit niya. Kinuha o ninakaw sa kanya ang lahat ng kanyang mga ari-arian, mga salapi o ano pa man. So, gusto niyang humingi ng tulong para makauwi siya sa kanila. Humingi siya ng mga pera. Pamasahin lang ata yun. Dito sa kabila, mayroong pulubi, no, na nakahiga na, wala nang damit, hinang-hina na. Alam nyo ba na nakikita ako? Alam nyo ba kung ano ang nakikita ako sa ganitong mga sistema at paraan? Alam nyo ba? Walang pumapansin doon sa isang pulubi na nakahiga. Kasi nga ang mga tao doon, na mga tao, wala silang mapapala doon. Pero doon sa Amerikano, upo doon sa may fast food sa labas. Kasi sa labas lang yun eh. Maraming mga tao na nakapalibot sa kanya at tumulong sa kanya. Binigyan ng mga libo-libo, 100, 200, mga libo-libo, mga pera. Para daw makatulong. No? Para daw matulungan siya makauwi. Pero doon sa isang pulubi na walang kahit isang tao na tumulong o nagbigay kahit man lamang pagkain. No? Ito ay makikita ba natin ito na maganda or maganda sa paningin ng Panginoon? Ito ay walang kabuluhan. No? Dito, babasahin natin sa kasulatan dito sa sulat ni Santiago, Propeta Santiago. Sinabi niya, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesus Kristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin niyo sa lahat ng mga tao. So dapat sana is pantay-pantay ang pagturing natin sa mga tao. Kung paano natin tinutulungan or paano nila sila yun tinutulungan ng isang taong pariner na nangailangan, ganun din dapat sana ang pagtulong or pagpansin nila doon sa isang pulubi na nakahiga na nangihina na dahil na rin sa init ng araw. Wala siyang makain, walang tubig or walang damit. Hinang-hina. Pero doon sa isang pariner, doon may mga bakla, may mga babae, mga estudyante, lahat. Pinapalibutan siya, akala ko kung ano. So, hindi pantay-pantay ang kanilang pagturing sa bawat tao. Ayon nga dito, dapat pantay-pantay ang pagturing natin sa bawat tao. Dagdag dito sa kasulatan. Kung may pumapasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito ka maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka lang dyan o kaya'y sasahig ka na lang umupo. Nagtatangi na ninyo ang umahatol. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. So klaro po ito. No? May pinipili po ang bawat tao sa kanila sanang tutulungan. Imbis itong mga taong ito is gagantimpalaan sana ng Panginoon, hindi ko masasabi. Pero ang Diyos na talaga, kasi ayon nga sa sinasabi, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Pero itong pulubi na ito, na dapat sana kailangan ng mga pagkain or
labis na atensyon sa bawat tao upang matulungan siya sa kanyang pangangailangan. Makain man lamang, damit, pero dinadaanan lamang siya ng mga tao at hindi pinapansin. Andun yan sa gilid. No? So, klaro dito sa kasulatan, di ba? At sabi din dito, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at magiging kasama sa karyang pinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Klaro. Yang mga pulubi na yan, mga pulubi na napapansin nyo, akala mo nyo, ganito, ganyan, pero hindi nyo alam na pinili ng Panginoon ang mga taong yan. Na sana, kung yan sana ang pinapansin nyo at binibigyan nyo ng atensyon, bibigyan din kayo ng panalangin ng Panginoon. Mapapansin natin yan, hindi lang doon natin makikita ng example, kundi sa bawat sulok din or anumang mga uri na sitwasyon sa atin. Pamilya, kamag-anak, sino man. May pinipili tayo kung sino man yung mga taong medyo magara, may kaya, may salapi, mayroong maganda yung damit. Sila yung binibigyan natin ng full attention kaysa doon sa mga tao na mas mababa ang sitwasyon. So bakit natin ito ginagawa? Hindi ba natin alam na yung pinipili ninyo, baka hindi yan pinili ng Panginoon? Kasi ang pinili ng Panginoon ay yung mga mahihirap. Yun ang pinipili ng Panginoon at hindi niya pinipili yung mga taong mayayaman. Kasi nga sinasabi dito sa kasulatan ng ating Panginoon, anong mapapala ng isang tao kung makamit niya or maabot niya or makamit niya ang buong mundo, malaglag ang kanyang kaluluwa. Yan ang sinasabi sa kasulatan. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya nga sinasabi dito, di ba, sa Lucas chapter 14 verse 19. Lucas chapter 14 verse 12, sinabi dito, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang inyong ginawa. So wag daw natin silang aanyayahan. Yung mga kapitbahay nating mga mayayaman, kamag-anak, o kahit sino. Kasi nga pag anyayahan tayo, nasusuklian ang ating mga gawa. Dagdag dito ang sinabi ng ating Panginoon sa verse 13. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap o anyayahan mo ang mga mahihirap. Mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginagawa mo, pagpapalain ka. So klaro. So kung meron man tayong tutulungan sana at bigyan ng full attention itong mga ganitong klaseng mga tao, yung mga mamahihirap, minsan nakikita natin ito sila sa mga kalsada, sa mga city, sa mga syudad. Minsan dinadaanan lang natin to instead na bibigyan natin ng pagkain. Dahil yan naman talaga ang kailangan nila muna sa araw-araw kung paano sila makakaraos or makakasurvive sa araw-araw. Nangangailangan sila ng pagkain. Yung pangangailangan nila kung ano yung makain nila sa agahan, tanghalian, hapunan, pero hindi natin sila pinapansin. Itong mga taong ito, pinili ng Panginoon. Kung papansinin mo ito, ang Diyos ay siyang magpapala sa iyo. Ayon mismo dito sa kasulatan, dagdag pa niya, sinabi niya, kapag ganito ang ginagawa mo, pagpapalain ka dahil hindi man nila masuklian ang ginagawa mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ang gantimpala ng Panginoon ay bubuhayin ka sa araw ng pagbuhay ng mga matuwid. Kasi Jesus Christ is the life and the resurrection. So ang Panginoon ang magagantimpala sa iyo. Pero ang ginagawa natin, opposite mismo sa mga sinasabi o sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo. So opposite. So paano natin matatanggap ang gantimpala ng ating Panginoon kung hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos? Kundi kung ano ang mga sinasabi niya na huwag sana natin gawin, yun ang ginagawa natin. Tapos nag-expect pa tayo na gagantimpalaan ng ating Panginoon. Di ba ang sabi ng ating Panginoon, bakit maghihintay pa kayo ng gantimpala kung ang inyong tutulungan, yun lamang ang mga tao na ini-expect nyo na makakabawi sa inyo.
Kahit nga ang mga taong masasama gumagawa din ng katulad na yun. So klaro, di ba? So mag-ingat po tayo. So dapat nating gawin kung paano o ano yung mga kinalulugdan ng Panginoon. Kasi itong mga kautusan na ito, itong mga mensahe na ito yung mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Ito yung mga utos niya na kinalulugdan niya, na gustong-gusto niya na gawin natin bilang tao. Pero ang mali natin, hindi natin ginagawa ito. Opposite ang mga sinasabi niya, yung ginagawa natin. Kaya paano tayo kalulugdan? Kaya pagdating ng araw, marami sa mga tao na hindi nakaabot talaga sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil nga sa hindi pagsunod sa kautusan o sa mga sinasabi, mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. So kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, diba? Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi sila lamang na mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos na gusto niyang gawin natin dapat. Pantay-pantay ang pagtrato natin sa bawat tao at tulungan ang labis pang nangangailangan kaysa doon sa mga taong mayayaman na may kaya, na kaya naman nila tayong suklian. Doon tayo magbibigay ng tulong sa mga taong hindi makapagsukli sa atin. Yan ang utos niya. So hanggang dito na lang, na maraming salamat. God bless.